like, and subscribe. Yo! We are back again, guys. Yun, first lap ngayon namin sa PFC Balatan. Ito medyo mainit pero maganda yung unang baba ng ibon natin. Maaga yung ibon, ang problema, yung unang dumating na ibon, yun yung tinatawag kasi collapsible. Talagang pag lumapag siya, hindi na siya nakakalakad at hindi na rin siya nakakalipad. Doon muna siya dadamputin sa kulungan, sa ibabaw kung saan siya lumapag. Ito si collapsible. Talagang pag umuwi itong ibon na to, talagang hindi siya, tingin ko, hindi siya bumababa. Lahat ng karera nito, lahat ng mga maaga niya na lahat ng karera, ito laspag na laspag ang itsura, Ano to parang disabled to, may tama yung paa nito na ipit ng young bird. Hindi ko na siya kinal. Kasi nga sayang naman. Awa ng Diyos, lagi siyang maaga. Ang nagiging problema lang, lagi rin siyang ganito. Uhulihin mo na lang siya kung saan siya huling bumaba. Hindi na siya aalis. Kung saan siya lumapag, doon na siya parang hihimatayin. Kaya collapsible ang tawag natin. Naka young bird yan. Ito siya, Sana tumagal. Pero kasi itong ibon na to, parang laging lagi siyang mabilis. Ang problema, yun nga. Kung saan siya lumapag, hindi na siya gagalaw. Nakita ko lang kanina, nakausli yung pakpak, tinatak ko. Ito na siya, talagang baksak yung pakpak niya, nakalaylay na ganyan. Tinatak ko, kala ko nga patay Laing ganito to. Nakakatuwa lang, kahit kasi expected ko, mahihirapan na to sa first lap. Yun din pala, kahit pa paano makakauwi. O paano mga classmate, abang pa tayo ng iba. Ito pala si collapsible, yung kung tatagal to. We are back again. Yan, sa ngayon meron na tayong 5, 6, tapos kulang pa tayo ng 3. Sa ngayon medyo maganda ang pauwi na may kasamang mabilis, tapos yung sakto lang. Ito yung pinakamabigat, yung naiwan. Ibig sabihin maaring maaring na-late sila ng lipad, di sila nakasama sa nasama ng tailwind tsaka ng easy race lang. Baka ito na yung nasa hard race section na sila. Kumbaga sa karera, ito yung mga huling naiwan. Kasi sa clocking namin, 70% na. Ibig sabihin, yung 30% nun, yun yung magiging late na karera. Hindi naman kasi palaging kumpleto agad. Kaya nagkakaroon siya ng konting problema. Sana dumating lahat ng mga ibon natin, mga classmate, at magbibigay tayo ng lason. Ito. Pag dumarating ibon, lason ang binibigay. Diba? Kadalasan naman ng kalapate, pag dumarating, may binibigay yung amo nilang lason Diba? Yung lason na tinatawag nila, yun yung mga iba na nagbibigay ng antibiotic. Tayo, hindi tayo nagbibigay ng antibiotic. Ang binibigay lang po natin, lagi lang pong natural lang. Kung cleansing kailangan mo ng bawa. Kung kailangan mo ng katulad yan para kasama sa mga respiratory or kailangan mo ng luya tsaka ng oregano. Tapos lagyan mo ng honey. Siya, kaya siya, may inom siya ng maayos kung may honey. Si honey kasi ang magiging electrolyte niya. Yan, mas maganda yan. Kaysa sa bibigay kayo ng kung ano-anong electrolyte na haluan nyo ng antibiotic. Mas okay muna yung natural. Kung may problema man, mamayang hapon, makikita mo na agad yun. Kailangan magaling kang mag-observe. Pag hindi ka magaling mag-observe, second lap, wala na ibon mo. Yun yung magiging problema mo. Kailangan lagi kang mag-observe pagkatapos ng karera, mamayang hapon, tsaka or gabi, sumilip ka, tas bukas ng umaga. Kung may makita kang naghagis ka ng patuka, may nakita kang problema na hindi kumain, tantimano, bukod mo na yun. Tas check nyo yung mga perks, tsaka box perks, o kung widowwood ba yan, kailangan nyo i-check kung ano yung itsura ng dumi niya, or baka mamaya sa widowwood o kaya sa widow box, sumuka. Tapos yung kasama niya doon, makakain yun. Pagka hindi nakain, matik, yung kumain na yun, tatamaan. Lahat na makakain na isusuka nun, tatamaan.
Kaya advantage, disadvantage sa naka-plywood na hindi naman maingat. Kasi sa plywood kasi pag sumuka yung kalapate, hindi na napupulot yung hindi nakikita nung may-ari. Kaya walang suka, kinain na nung kasama. Kaya kailangan, kadalasan kasi sa gabi yan o hapon, kung pagkatas kumain, susuka yan. Yun ang naging problema. Kaya makikita mo yung ibon mo kung nagkasakit o ano. O kailangan mo tignan kung naka-recover siya o hindi. Nang pagdating niya, 2 hours, 3 hours, check nyo kung ano yung itsura niya. Kung hindi siya makarecover na makita mo yung itsura, mukhang durog pa din, kailangan mo muna siyang ibukod. Hindi naman masamang maging maselan. Ang problema, na tumataya ka sa karera, nagbabayad ka. Huwag niyong isipin na maselan tayo. Ang kailangan doon, yung healthy yung ibon mo makarating doon sa karera at ma-recover mo ng maayos. Hindi naman natin sinabi na pagka ikaw mananalo ka, may kasamang swerte, tsaka sipag, tsaka bloodline na magkakasama. Hindi lang yan yung umuwi lang ay okay na. Mabilis lang ay okay na. Minsan yung mabilis, siya pa yung may sakit. Kasi nga, yung problema, sa sobrang active niya, nabilis siya, pero ang recovery niya mabagal. Tapos hanggang sa magkaroon siya na stress, na-off siya bigla, magugulat kami, sakit. Kung sino yung healthy, tsaka sino yung matulin, yun minsan nagkakaroon ng problema. Kaya kailangan observation. Kaya mga idol, mga classmate, ito lang may sabi ko sa inyo. Kailangan, lagi kayo mag-observe. Lalo na yung pinakamatindi dyan, yung Sunday ng gabi, tsaka nung Wednesday, Monday ng umaga. Kung sino yung hindi kumain dyan sa araw na yan, kailangan ay ibukod nyo. Kasi yan yung maaaring may tama yan. At yan imahawa niya yung mga ibon na wala naman tama. Kaya naman yung iba, huwag yung meminosin yung mga ibon nyo na mabagal. Kasi baka mamaya yung mabagal na yan din yung matitira sa dulo. O paano mga classmate? Salamat!